This is the World War I helmet, tapos yung World War II helmet. Yan doon. Grabe guys, mayroong World War I helmet dito. Ayun. World War I helmet guys, oh. Bakal talaga. Tsaka ito yung nasa World War II helmet. Mas malaki. Opo. Buo pa siya kaya lang pang-horror ang Ito. May mga string lang niya. Kailangan lang auto, no? Oo. Grabe guys, oh. Ang mga precious nito. O, di ba? Pang-horror ang tunog. Opo. Mga 100 years na rin yung edad ng piano. Oo. Magandang araw mga ka-idol, ako nga pala si Kantaan at Kitara at nandito tayo ngayon sa Pasig sa may Bahay Tisa. Yun, itinayo ito noong 1846, bali 176 years old na siya. Grabe, kaya idineclare siya ng National Museum ng Important Cultural Property. Yun, grabe no, imagine 176 years old. Puro kabukiran pa siguro yung buong paligid nitong Pasig. Nung itinayo to, malapalasyo siguro to noon, ano, kaya excited na ako makita yung loob. Tara, tingnan na natin. Magandang araw po. Hello. Itong kain na to, no? 1846 pa siya, no? Napaka-precious niya. Maraming memory ng... In 24 years to 100 years na ang bahay na Tisa. Yan yung may stairs na yan. Apo. Papunta yan ng ano yan. Yung may pinto. Bangan niya ng palay. Ah, parang kamalig. Oo, kasi ang mga bukid namin before, dito lang sa likod ng palengke. Ah, ito pala guys yung lagay ng nila ng mga bigas mo. 70s, hindi kami bumibili hindi pa kami bumibili ng bigas na. Yung guys, tingnan niyo yung mga biga guys, ang lalaki, oh. Sabi nga na, siguro yung kalabaw na humila niya, nagkamatay na sa daan. Sa bigat niyang... Oo nga po, ang laki ng biga niya. Itong bahay is, dineclare to ng National Museum as a National Heritage. Pero we live here, kaya yung karaniwang bahay na magulo, ganyan. Opo. Ito yung ginagamit sa bukid namin before. Sa kalabaw po, no? Oo. Ah. Yan. So that's about 100 years na rin. Ah. Tapos ito kasabay din ng bahay ito. That's the painting of the pelican. It symbolizes Jesus Christ kasi pinapakain niya sa anak niya yung dugo niya. Opo. Sino po yung nag-paint, ma'am? Walang nakalagay eh. Opo. Walang nakalagay na ano. Oh, bali part din ng bahay, no? Oo. Ito guys, tingnan niyo yung hagdanan, no? Talagang ang ganda. Bruno! Ay! Bruno, halika dito. Grabe guys, oh. Tingnan niyo yung mga bintana, no? Yan yung mga precious. Ito bago. So, repair kami. Hindi kami nag-ano. Actually, ang nag-repair nito, itong isang anak ko, tsaka yung dalawa kasi anak ko, tsaka yung isang pinsan ko. Ah, ito guys, So, oh, yan, tingnan niyo. Ito pala yung bago, yung medyo puti. Tapos ito yung luma. Part ng 1846, grabe. Hindi ko ma-imagine, ano? Nandito tayo ngayon, tapos yung mga panahon na ginagamit rin pong shell na yan. Yung kapis na ano. Sa Azotea, doon nagligawan si Maria Clara at si Ibarra. Doon sa Noli Me Tangere. Opo. Ah. Sa Azotea. Ito guys, yung pinaka-terrace niya or balcony. Biruin mo, hindi pa ako tao. Maraming taong hindi pa buhay noong mga panahon na itinatugto, no? Pero ito, nananatiling nakatayo. Nakakatawa. Pati po yung mga sahig, ano? Original. Tingnan nyo guys, yung pagkakagawa sa mga sahig. Tapos yung pako nyo. Ang pako, square yung ulo ng pako. Ay, square po pala ulo ng pako noon. Mga original yan guys. Mga original pang mga pako yan. Na ginamit noong 1846.
bala nung World War II. Tingnan mo siya, tingga. Bali, meron pong pumasok na ligaw na bala. Oo. Tapos dito po, Hindi siya nakalusot na ano. Tingga. tingga po to. Ganyan katigas ng kahoy. Grabe guys, ano? Anong taon po dumaan yung ligaw na bala po na to? Ng World War II yan. World War II. Ayan. Mga 1941, mga ganun po, no? Oo. Ayan, tingnan mo. Tingga siya eh. Oo nga po, no? Kulay silver. Yun, no, guys. May tingga doon. So, sobrang tibay ng kahoy, hindi niya kinaya, no? Yung momentum ng, ano, ng bala na absorb niya, no? Grabe katibay. Tingga ng bala. Mukhang malaki tong bala na to, eh, no? Ganun katibay. Yung kahoy, ano po yung kahoy to, Nara? Hindi ko alam eh. Kasi nung after the declarations with the National Museum, ano sana namin ng mga kahoy, ipapa-identify. Opo. Eh nagka-pandemic naman, Oo nga po. hindi na namin na ano. Siguro, pagkatapos nito, pag nag-clear na talaga, we can Ano po ask ba yung them. mga kahoy na matitibay sa atin, ng mga kamagong, Nara? Pero kamagong, di ba maitim? Parang maitim ata yung kamagong. Oo nga po. Ito, ang hirap to. Hindi namin ito mapakuan. Ang hirap pakuan. Sabagay, bala nga, hindi nakalusot. Grabe, no? Nag-iisa lang po yan yung bala na yan. Oo, yan lang nakita namin. Actually, Buti wala naman pong nasaktan doon sa ligaw na bala po na yan. wala naman. Buti Ika naman. 6th generation ako dito, direct descendant. Tapos kanina yung bata, Opo. ako ko yun, 8th generation siya. Ah, Direct descendant. pang 6th generation po pala kayo. Kayo po si Ma'am Net. Net. Net Tech Mendoza. Ayun, pang 6th generation pala si Ma'am. Isang karangalan po na makara po kayo. Yung nagmamayari nitong bahay, Tisa. Yung guys, yung pinaka-kisame niya, no? Yung kisame niya, actually, ano na yan, bago na yan. Bago na pala. Ito, siguro mga 1900s yan. 1900s. Matagal na rin po, no? Mga 1900s, matagal na rin. 100 years na rin siya. Itong original niya dito sa Ito pala yung komedor. Tapos tingnan mo, Apo. may mga may pinya dito. pinya po. Ayan, may Ay, oo nga, no? May drawing siya. yung four corners niya may may mga fruits. Ay, hindi na clear kasi nga may 176 years na yan eh. Opo. Bali, may drawing siyang pinya. Siguro, pinyahan po siguro yung lugar na tamo. Hindi naman, may ibang fruits pa din eh. Ito yung original na kisame, guys. Kasabay nung itinayo itong bahay na ito noong 1846. Ang kulay daw ng loob ng bahay before was Nile green Sa labas po. sa loob. Sa loob Yung na. pinta ng mga Okay. Kaya pati yung kisame niya yan, yung pagka-green. Nile green daw yung tawag siya. Nile green. Opo. Grabe, oh. Ang ganda. Ang tibay niya. Imagine, 176 years old. Kalimitan, yung iba, mga 20 years, inaanay na. Pero ito, buti naagapan pa sa mga ganong no? Nagpapatrip kami ng anay kasi alam mo naman ang anay, lahat na lang. Opo. Lahat na lang talagang sinubukan ng anay. Ito po, ma'am, sino po to? Si Carl, Amancio Tech San Agustin. Carlos niya ng father ko. Ito po yung founder niya. Sila po yung 5th generation. Oo. Father ni ma'am. Ito father niya ito. Itong Pedro. Ito naman po yung lolo niya po. Lolo ko yan. Si Sir Pedro Regalado. Tech Bartolome. Iba. Tuloy may ang mother niya. Dito may mga pictures. Ito. Ito siya yung Pedro Tech. Ito po. Opo. Ito siya din. Ang tangkad niya, oh.
class picture niya ito sa Ateneo eh. Tangkad, oh. Nakasabayan niya po ba si Rizal or hindi naman po? Hindi. Mas hindi naman. mas matanda si Rizal. Tapos ito yung Maximo. Maximo ang father niya. He was the first municipal treasurer of Pasig, appointed by the US government. Bali under the US government pa po tayo nun. Nalaglag lang yung ano eh, kaya hindi pa namin nakapit. Ito si Simplicia Tech is the auntie of my grandfather. Siya yung pinakamatanda na namatay sa pamilya before. She was 91 nung namatay siya nung June 13, 1958. Yun. So, the others, walang, di ba noon, kasi hindi man uso ang mga picture-picture. So, Opo. para lang maano yung date. Like this one, we have a document which is dated 1862. So, mga documents. Tapos ito yung pirma ni Cecilio Tech. Cecilio Tech built the house. Isa po talaga yung Siya yung nagpatayo. Although, from Cecilio, ika-fifth lang ako. Opo. Pero we count it from Lorenzo. Ang father kasi ng Cecilio is Lorenzo. So, that's Lorenzo, Cecilio, Maximo, Pedro, Carlos, and then ako. Opo. Tapos yung dalawang anak ko. Tapos yung apo ko. Kaya pang 8 May generation. picture po kayo ni Cecilio po. Wala kaming picture. Kasi nung unang panahon, hindi pa masyado Wala uso yung talaga. picture po nun. Kahit mga hand drawing na ano, para may nagmostra kung ano yung tsura niya, ganun. Wala Okay kaming po. picture nun. Hindi ko, parang may picture pero hindi ko matandaan kung siya yung patay na yung nakahiga pa sa kama. Okay. That was the time noon. Yeah. Kayo po yung nasa gitna po na yun? Oo, 18th birthday ko yan. Hindi po niyo po. Oo. Ito ang buong pangalan ko. That's Marie Antoinette Simplicia Leticia Rosalinda Victoria Eugenia. Haba po pala. Wala akong kapatid eh. Mag-isa lang ako. So, sa akin na lang lahat ng pangalan. Ito pong piano, ma'am. Bali, Ang piano, ang may-ari ng piano, ito. Si Simplicia. anong year po in... This is about 100 years na rin. Kasi nga, Opo. she died in 1958 at the age of 91. So, medyo bata-bata pa siya, tinutugtog niya to. So, that's more than 100 years na rin. Grabe guys, Ano pa to? Yun, Buo pa siya, kaya lang pang-horror ang tunog. Yung mga string lang niya, kailangan lang po, no? Oo. Grabe guys, napaka-precious nito. Di ba? Pang-horror ang tunog. Opo. Mga 100 years na rin yung edad ng piano. Oo. So yan, if you see talaga, ang loob ng bahay na Tisa is history ng Tech family. Ganda ng mga bintana, oh. Laki. Sinaunang kahoy, oh. Grabe. Tibay, ano? Precious wood. Ito guys, so yung mga kuryente kung paano kinabit nung unang panahon. No? Yung mga makaunang design sa mga electricity wire. Ano pa yan? Ang kuryente namin, kinabit yan 1920. 1920 nagkaroon ng kuryente sa Pasig. 1920 po pala. So, nasa labas siya. Ito, even ang switch na. Tingnan mo tong switch namin ito. Diba normally pa ganyan, tapos pa ganon, ano? Opo. Ito hindi pa ikot.
Ayan o, sarado yung ilaw sa baba. Opo. Tapos to open it, ikot ka lang ulit. Ah. Gano'n, no? So, ikot lang siya. Hindi siya yung pakaliwa, pakanan. So, ikot lang. Ito mga to. Ito puro original pa to. Tsaka yan. Opo. Ito lang bago. Precious na pang electricity, no? Meron pa rin. May nag-i-exist pa. Tapos itong sungay na ito, ano to, mga usa dito sa Pilipinas. Opo. Sa lolo ko yan eh. Yung Nangangaso sila na. Oo. Tapos, yan, pinagawa niya ganyan. O, nagagamit namin, lalagyan na ng mga Opo. susi at sombrero. Laki na to area na to. Kasi, ginawa yung bahay talaga para dun sa biyatiko publiko. Opo. That's para siyang feast Sunday after Easter Sunday. Pumupunta dito yung mga matatanda na hindi na nakakasimba. Saturday afternoon dito sila. After dinner, dadating yung mga pare, magpo-confession sila. Opo. Pagkatapos noon, matutulog sila dito sa marami kaming banig at unan noon. Tapos at 6 in the morning, dadating yung mga pare, may dalang Blessed Sacrament, nagko-communion sila. So sabi nga ni Alejandro Roses nung minsang na-invite namin siya dito, sabi niya, para daw pala itong kuhanan ng visa papuntang langit. Kasi normally, dahil matatanda, after some time, mamamatay the next year, hindi na sila nakaka-attend kasi wala na. Yun yung, kaya malapad yung aming damit ko itong mga matatandang namatay. Opo. Kulit conception. Yan, replica yan ng De Las Flores, yung nasa simbahan. Kasi nag-presidente ako 1985 and 1986. Opo. Bali itong cabinet na po ito, kasabahin po ng bahay, no? Marami. Ang laman niya, mga damit ng patay. Mga namatay na lang. Anak. Marami. Pati po itong upuan. Ito kasabay din ng bahay. Grabe, no? Pero yung sulihya, pinasulihihan namin yan bago na yan. Bago na po yung sulihin na po. Oo, kasi nasira na yan. Kasi kakaupo. Opo. Kaya dito namin nilagay, ang mahal kasi ng pasuliha. 1.5 yung isa. So 3,000 yung upuan at saka sandalan. Opo. Bihira na kasi gumagawa ng ganito ngayon. Kasi normally, plastic ang gamit. Pagka ganito, bihirang-bihira na. Yung design mo upuan noon, ano? Sarap, mas gusto ko siya upuan kaysa yung ngayon. Kasi mainit ngayon, di ba yung mga Opo. leather na ano. Ito maganda yung ventilation niya, nagpapasok ka dito. At least hindi ka papawisan. Ganda. 176 years old na sala set, guys. Pati cabinet. Ganda ng view. Meron din kami dito sa poste. May Opo. buko, kaya lang sa kwarto ng anak ko. Sige pa. Ito yung tingnan mo itong aming Kristo. Ano siya? Tingnan mo may ngipin. Oo nga po, may ngipin siya. Ano po ibig sabihin na natin? Kumbaga ganun ka-intricate yung gawa nila noon, diba? Ngayon hindi ka na makakita ng ganyang gawa. Opo. Siguro itong image na to nasa mga 150 siguro yan. 150 years. Tapos yun yung Immaculate na yan, Immaculada. Hindi ko na siya hindi ko mabuksan na yung lalagyan kasi baka mamaya ayaw pag nahanginan yung damit, baka Opo. mapulbos na lang eh. Ito pong console po, bali kasabayan din po ng bahay. Oo.
If you notice, iba na tong dalawang kahon. Ito Ay, yung drawer original niya. niya. Oo. Ito yung original. Kasi lalagyan lang daw nila yan ng mga damit before. Yung panahon ng hapon, natakot sila kasi may tumira dito ng hapon. Okay. Natakot sila na baka masunog ang bahay. So, pumunta sila doon sa mga relatives nila sa Kainta. Dala-dala nila yan kasi nandiyan yung damit. Sa pagmamadali, kinuha na lang yung ano, yung kahon. Ang nangyari yun ang nasunog. Yung Kainta ang nasunog. Kaya, they had to change that. Yan, dito yung kusina, dito yung lutuan. Ang laki. May chimney kami. Ayun. Kasi yan yung mga sandok-sandok na yan, yung mga noon pa yan. Hindi ko na siya ginagamit eh. Pero ito, nagagamit. Pati marami, may kahoy kami sa ilalim. Oo nga po, ang For dami. emergency na Opo. ano. Ayun. Chimney. Kaya kung misa yung mga pinsan ko, pag may lumalabas na usok yan, magme-message na yun. Wala kang pambiling gasol. Kasi ikaw wala. Ito guys, yung mga lumang sandok oh. Galing. Yung ginamit ng unang panahon. Pero masarap ang ang luto sa kahoy. Opo. Mas masarap siya, masarap ang Yung aroma niya. pati last, I don't know, there's something in the taste na iba kapag luto sa kahoy. Maski yung simpleng yung kanin, mas masarap siya. Opo. Ito guys, yung kisame. Kita niyo yung haligyo. Mga kahoy, buhay na buhay pa. Ang tibay. Imagine, 176 years old na yung kahoy na yan. Ang tibay. Matibay pa sa simento eh. Parang matibay pa sa bakal kasi ang bakal kinakalawang. Maka 100 years yan. Kalawang na wala na. Pero ito, tibay niya eh. Ito banggirahan. Opo. Yung dyan nagpapatuloy ng ano, na mga pag inugasan mo doon, dito na nilalagay dati. Tapos meron pa kami nito, yung banga. Ay, yung bango. Pag may lamang tubig yan, Opo. tapos naglumot yung labas, ay ang lamig ng tubig. Sarap naman. Kala mo galing sa labas. Ito pala yung pinaka-rep nila dati. Yung... Sa malamig na tubig. Opo. Pag naglumot daw, lumalamig. Sabi, dito ako natutuwa sa shell na to. Ano po yung pinaka-highlights nitong bahay po sa inyo po? Ano po yung pinaka-buod po para sa inyo po? Para sa akin, actually, yung mga religious activities na ginagawa dito. Ah. Katulad nga yung Viatico Publico. Opo. Yun. Tapos, meron kaming Santo Niño de Pasión na pinagpo-prosesyon dati pagka January 1. Opo. Eh, pinatigilan ng simbahan kasi sabi, third Sunday daw ang fiesta ng Santo Niño.